Magandang araw po sa inyong lahat. Nais kong ibahagi ang aking sariling karanasan sa aswang. At hindi po ito katang-isip. Ito'y totoong nangyari sa buhay ng inyong lingkod. Kaya ako rin ay naniniwala talaga sa aswang. Sana ay mag-enjoy kayo sa totoo kong karanasan. At sisimulan ko na po. Nakatira kami sa isang maliit na isla na sakop ng lalawigan ng Bohol. Doon kami lumaki. Tahimik ang pamumuhay namin. Malayo sa mga kalsadang simentado, malayo sa ospital, at ang tanging ingay tuwing gabi ay ang radyo, hampas ng alon sa dalampasigan, at huni ng mga kuliglig sa kakahuyan. Sa lugar na iyon, halos magkakilala ang lahat. Ang kabuhayan ng karamihan ay pangingisda, at gaya ng iba, ganoon din ang aking ama. Si Papa ay isang mangingisda na palaging nangingisda sa dagat. Minsan buong araw, minsan naman inabot ng gabi. Si Mama naman, ang katuwang niya. Siya ang nagbebenta ng mga huli ni Papa. Isinasakay niya ito sa malaking bangka patungong Cebu. Doon sa fishport ibinabagsak ang mga paninda dahil doon mas mataas ang kita. Kami naman ang mga anak niya ay naiwan sa bahay na yari lang sa kahoy at pawid. May bubong na yero na mabilis magingay tuwing umuulan o kapag may malakas na hangin. 5 kami magkakapatid, 4 na babae at ako lang ang natatanging lalaki. Pero noong panahon ng kwentong ito, 4 pa lang kami dahil ang bunso ay nasa sinapupunan pa ni Mama at malapit ng isilang. Sa isla naming iyon, wala pang nakatalagang midwife, walang health center, walang doktor at lalong walang ospital. Kung may magkakasakit na malubha, kailangan pang tumahak ng dagat bago makarating sa bayan ng Talibon. Kaya't ang mga buntis na kababaihan ay umaasa lamang sa komadrona. At sa isla namin, isa lang ang pinagkakatiwalaan, si Manang Angelina, isang matanda ang ngunit matibay pa rin ang katawan at kilalang marami ng buhay na iniluwal sa kanyang mga kamay. Gabi yun ng buwan ng Mayo, malamig ang simoy ng hangin at tahimik ang paligid. Kakatapos lang naming maghapunan. Si Mama ay medyo tahimik, ngunit pansin naming hinahaplos-haplos niya ang kanyang tiyan na paminsan-minsang sumasakit. Ang panganay naming si Ate ay nasa Cebu. Nagtatrabaho bilang katulong sa isang mayamang pamilya. Kaya't sa bahay, kami lang ang naiwan, si Mama, ako at ang 2 kong kapatid na babae. Ang bunso sa amin noon, si Angel, ay natutulog sa tabi ni Mama. Si Papa ay nasa kabilang sityo, nag-iinuman kasama ang kanyang mga barkadang mangingisda. Karaniwan na yun, lalo na kapag malaki ang kanilang kita sa sideline. 9:00 na ng gabi, tahimik ang lahat, maliban sa huni ng mga kuliglig at ang hampas ng alon sa malapit na dalampasigan. Nagsisimula ng sumakit nang malakas ang tiyan ni Mama. Pinipigilan niya ang pag-iyak pero baka sa kanyang muka ang kirot. At doon ay nabigla kami sa isang malakas na kalabog na gumimbal sa bubungan namin. Parang may dambuhalang nilalang na biglang dumapo. Halos mabingi kami sa lakas ng tunog ng yero. Nagkatinginan kaming magkakapatid. Sabay-sabay kami natigilan. Kasunod noon, isang nakakilabot na tunog ang umaalingaw-ngaw. Kaluskos ng matatalas na kuko na kumakalmot sa yero. Paulit-ulit, mabilis, pataas at pababa. Ang tunog na iyon ay parang matalim na bakal na hinihila sa ibabaw ng bubungan. Napasigaw ang bunso namin si Angel at mahigpit na yumakap kay Mama. Ako man naninigas ang buo kong katawan sa takot. Ngunit si Mama, kahit halos mamilipit na sa sakit ng tiyan, ay nagsalita pa rin ng may tapang. "Mga anak, huwag kayong matakot. Alam ko na yan, aswang yan. Tuwing ako'y nagbubuntis, palaging may dumadalaw na ganyan." Sabay kinuha ni Mama ang mga nakahandang bagakay, mga kawayan na pinutol, na pinataliman ang dulo, parang sibat. 3 ang hawak niya. Isa ang iniabot niya sa akin. Isa sa nakakatanda kong kapatid na babae
at isa'y siya mismo ang humawak. Kaya ako laging naghahanda ng bagakay dahil alam kong darating sila kapag may sanggol na malapit isilang. Nariyan sila mga anak, mariing sabi ni Mama. Sa mga salitang iyon, lalo akong kinilubutan. Totoo pala talaga ang mga kwento. Totoo pala ang mga binubulong-bulungan ng matatanda sa baryo. Patuloy ang pagkalmot ng nilalang sa bubungan. Para bang galit na galit ito na hindi makapasok. Hanggang sa hindi nakatiis si Mama at sumigaw siya. Hoy aswang, hindi kami natatakot sa iyo. Subukan mong pumasok at matitikman mo ang dulo ng bagakay ko. Biglang tumigil ang lahat. Ang kalmot, ang dagundong ay nawala. Ang katahimikan ng paligid ay nakabibingi. Tila nakikinig ang nilalang sa sinabi ni Mama. Ngunit ilang sandali pa, muli kaming nagulat. Isang dagundong ang yumanig sa bubungan. Parang sinuntok ito ng napakalakas na nilalang. Kami naman ang kapatid ko, kahit nanginginig sa takot, ay nagdesisyon. Sabi niya sa akin, dali, labas tayo, tignan natin. Bitbit ang flashlight at ang aming bagakay. Marahan kaming lumabas ng bahay. Ang hangin sa labas ay malamig at tila may dalang pangamba. Pinailawan namin ang bubong, lalo na ang bahagi kung saan narinig namin ang dagundong. Ngunit wala kami nakita, wala ni anino. Ang katahimikan ng paligid ay tila lalong nakakatakot. Ang mga alon ay tila mas malakas ang hampas at ang mga aso sa malalayong bahay ay tahol ng tahol, parang nakakita ng hindi nakikita ng tao. Dali-dali kaming bumalik sa loob ng bahay. Pagkapasok namin, muling bumalik ang nakabibinging kalmot. Paulit-ulit, mas lumalakas at mas bumibilis. Dahil sa sobrang kaba at galit, hinampas namin ng kawayan ang bubong. Pinilit naming itaboy ang nilalang at saglit itong nawala. Ngunit sa mga sandaling iyon, si Mama ay halos hindi na makapagsalita sa sakit ng kanyang tiyan. Sabi niya, anak, kailangan na natin si Manang Angelina. Hindi ko na kaya ang sakit. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Habang patuloy na sumasakit ang tiyan ni Mama, kami namang mga anak niya ay pilit na lumalaban sa takot na bumabalot sa buong bahay. Ang bubungan namin ay parang minamartilyo ng hindi nakikitang nilalang. Minsan biglang yayanig, minsan ay kakalmot na para bang gusto kaming hatiin mula sa itaas. Ang bunso namin si Angel, walang tigil ang iyak. Mahigpit ang pagkakayakap kay Mama. Ang nakakatanda ko naman na kapatid, bagamat nanginginig ang mga kamay, ay mahigpit pa rin ang hawak sa bagakay. Ako naman, kahit nanginginig na rin sa lamig at kaba, ay nagtatapang-tapangan na hawak ang aking sibat na kawayan. Anak, humihingal na sabi ni Mama, pumunta ka na kay Manang Angelina. Sabihin mong kailangan ko na siya ngayon. Nanlamig ako sa narinig. Malayo pa naman ang bahay ng kumadrona. Madilim ang daan at higit sa lahat, may aswang sa paligid. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan kong putahan ang kumadrona. Agad kong kinuha ang flashlight. Manang, bantayan mo si Mama at si Angel. Ako na ang pupunta, sabi ko. Tumango si Manang kahit halatang ayaw niya akong palabasin. Pero alam naming pareho, kailangan may pumunta sa bahay ng tagapaanak at ako lang ang pwedeng gumawa noon. Lumapit ako kay Mama at niyakap siya. Ramdam kong nanginginig siya sa sakit. Ngunit sa kabila noon, tinitigan niya ako at mariing nagsabi, anak, hawakan mo mabuti ang bagakay. Huwag kang bibitiw. Kahit anong makita o marinig mo, huwag kang hihinto. Diretso ka kay Manang Angelina. Tumango ako at sa sandaling iyon, lumabas ako ng bahay, dala ang aking liwanag at sandata. Madilim ang paligid, ang kalsadang lupa na dinaraanan ko ay nailawan lang ng mahina kong flashlight. Sa magkabilang gilid ay puno ng niyog at mga talahib na humahampas sa hangin. Ang dagat ay rinig na rinig ang alon na tila ba may itinatagong lihim.
Habang tumatakbo ako, ramdam ko na para bang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Sa bawat hampas ng hangin, may mga kaluskos akong naririnig para bang may sumusunod sa akin. Ngunit sa tuwing tinitingnan ko, wala naman akong makikita. Hanggang sa narinig ko ito, ang tunog ng pakpak, malalaki, mabibigat, para bang higanting ibon na umiikot sa himpapawid. Napahinto ako, pinailawan ko ang itaas ng mga puno pero wala akong makita. Ngunit sigurado ako, hindi iyon imahinasyon lamang. Lalo kong binilisan ang aking pagtakbo. Maya-maya naman, nadaanan ko si Papa at ang kanyang mga barkadang mangingisda. Nakaupo sila sa gilid ng daan, may hawak na mga baso at buti ng alak. Nagtatawanan at uwaring walang pakialam sa mundo. "Papa," halos pasigaw kong sabi, hingal na hingal. "Umuwi ka na, manganganak na si Mama." Nagulat siya na patingin sa akin na tila lasing na lasing. Tinitingnan niya ako, nagkipit balikat at sumagot lang, "Sige, puntahan mo si Manang Angelina. Susunod na ako." Para bang walang kabigatan sa kanyang boses, parang hindi niya lubos na naintindihan ang sitwasyon. Nainis ako pero hindi na ako nag-aksaya ng oras. Wala na akong panahon para sermonan siya. Tumakbo pa ako ng mabilis. Sa wakas narating ko ang dulo ng isla kung saan nakatira ang kumadrona. Maliit lang ang bahay niya, gawa rin sa kahoy at pawid. Ngunit may nakasabit na palaspas at mga tuyong halamang gamot sa paligid. Kumatok ako ng sunod-sunod, halos mabasag ang pinto sa lakas ng katuko. Manang Angelina, manganganak na si Mama, kailangan ka namin." Agad bumukas ang pinto at lumabas ang matanda. Payat siya ngunit matikas pa rin ang tindig. May bit-bit na malaking bag. Hindi na siya nagtanong. "Sige, tara dong. May dala akong gamit, bilisan natin." Sabay lakad takbo kami pabalik ng aming bahay. Ako ang nauna, hawak ang flashlight. Siya naman ay nakasunod, nabitbit ang kanyang gamit. Habang naglakad kami, ikwinento ko ang nangyari. Ang dagundong sa bubong, ang kalmot ng kuko, at ang sigaw ni Mama. Ngumiti lang si Manang Angelina, ngunit sa kanyang tinig, may kakaibang bigat nang magsalita siya. "Normal lang yan, Dong. Kapag may manganganak, madalas dumadalaw talaga ang mga nilalang na yun. Isa yung abat na uri ng aswang. Gusto nila ang dugo ng sanggol. Malakas kasi ang amoy. Pero huwag kayong matakot. Basta may bagakay at buntot pagi, hindi sila makakapasok sa inyong bahay." Nanlamig ako sa kanyang mga salita. Kung normal lang iyon, ibig sabihin, hindi lang pala kami ang nakaranas noon. Habang papalapit kami sa bahay, rinig na namin ang iyak ng mga kapatid ko at ang sigaw ni Mama, at kasabay noon ang muling dagundong sa bubong. Pagpasok namin sa bahay, agad dumiretso si Manang Angelina kay Mama. Pinahanda niya ang malinis na kumot, maligamgam na tubig at ilawan. Kami namang mga anak, muling kinabahan dahil habang abala ang lahat sa loob, mula sa bubungan na ay muling umaalingaw-ngaw ang matatalim na kalmot ng kuko. Mas malakas at mas mabangis. Matapos ang ilang oras na pakikipagbuno ni Mama sa sakit ng panganganak, ngunit kahit naroon si Manang Angelina, hindi pa rin mawala ang kaba naming magkakapatid. Ang bawat ihip ng hangin na dumadaan sa pagitan ng mga yero ng aming bubong ay tila may dalang bulong na nakakatindig balahibo. Si Mama ay pawis na pawis, halos maputla na ang muka sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Paminsan ay napapasigaw siya at kami naman ay agad lumalapit para abutan siya ng tubig o punasan ang kanyang noo. Sa gilid ng silid, si Manang Angelina ay nakaluhod, abala sa kanyang mga gamit, habang panay ang bulong ng mga orasyon na tila may kasamang dasal laban sa masasamang espiritu. "Huwag tayong pakakampante. Baka makapasok ang aswang," mahina niyang sabi habang inaayos ang tela sa ilalim ni Mama. Nagkatinginan kami ng aking kapatid.
Agad naming kinuha ang mga bagakay at tumabi sa pintuan at bintana ng bahay. Si Bunso naman ay nakayakap pa rin kay Mama. Hindi gumagalaw, parang natatakot na tumingin kahit sa anino. Bigla na lamang muling narinig ang pagkalusko sa bubong. Para bang may mabigat na nilalang ang gumagapang, humahaba, bumibigat, tapos biglang hihinto. Naramdaman namin ang biglang pagkadyot ng yero. Tila ba may pumapalo mula sa ibabaw. "Hoy aswang, huwag kang magkakamaling saktan kami. May bagakay kami at siguradong babaon to sa katawan mo, halimaw ka." Malakas na sigaw ng kapatid ko habang tinutok ang kanyang bagakay sa bubungan. Saglit na natahimik ang paligid, pero maya-maya pa dumagungdong na naman na parang tinadyakan at isang malakas na huni ng ibon na hindi karaniwan ang pumapailan lang mula sa itaas. Parang pinaghalong iyak ng sanggol at huni ng uwak. Kinalabutan kaming lahat. Mabilis na tumayo ang kumadrona. Kinuha ang isang piraso ng buntot pagi mula sa kanyang supot at itinapat ito sa pintuan. "Kung tao ka, umalis ka. Kung hindi ka tao, hindi ka makakapasok sa pamamahay na ito," sigaw niya. Sa sandaling iyon, muling nag-ingay ang bubong. Mas malakas pa, tila ba desperado ang nilalang na pumasok. Nakaramdam kami ng pagyanig sa dingding. Parang may matalim na kuko na pilit bumabaon sa kahoy ng aming bahay. Si Mama naman halos mawala ng malay sa sakit. "Diyos ko, tulungan niyo ako. Ipaanak niyo na ako," bulong niya habang patuloy na kumakapit sa aming bunso. Hinawakan ko ang aking bagakay ng mahigpit at humakbang papalapit sa bintana. Sa pagdungaw ko, saglit kong nasulyapan ang isang maitim na anino na mabilis na dumaan sa gilid ng aming bahay. "Manang, Manang, nandyan siya sa labas," sigaw ko. Agad kaming nagtutulungan. Ang kapatid ko ay nagpausok ng tuyong dahon na dala ni Manang Angelina habang ako na may patuloy na nagbabantay sa bintana. Sa kabila ng lahat, hindi tumigil ang nilalang. Nagparamdam pa rin ito. Naglalakad sa paligid ng bahay. Minsan ay tumatalon pabalik sa bubong. Ang bawat kaluskos ay parang pasakit sa amin. At sa mga sandaling iyon, nagsimula na ang mismong panganganak ni Mama. "Humanda na kayo, palabas na ang bata," sigaw ni Manang Angelina habang dinig na dinig namin ang parang halakhak ng aswang mula sa labas. Si Mama ay buong lakas na nag-iri hanggang sa isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa buong bahay. At sa parehong sandali, biglang tumigil ang lahat ng ingay sa bubong at paligid. Tahimik. Wala na ang kaluskos, wala na ang parang halakhak. Napalitan ito ng isang malamig na hangin na dumadaan sa buong bahay, kasabay ng pagpatak ng luha ni Mama nang mayakap niya ang kanyang bagong silang na anak. Makalipas ang ilang sandali ng katahimikan, matapos ang iyak ng sanggol, para bang lumuwag ang dibdib naming lahat. Nawala ang kaluskos sa bubong. Ang naroon na lang ay ang tinig ng bagong silang na buhay at ang malambot na pag-iiyak ni Mama habang niyayakap ang aming bunsong kapatid. Si Manang Angelina ay mabilis na kumilos, pinunasan ang sanggol, tinapik-tapik at saka binalot ng kumot. "Ligtas na siya at malusog," mahina niyang sabi. Kami naman ay napaupo, parang mga sundalong nakaligtas sa isang digmaan. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay. Mahigpit pa ring nakahawak sa bagakay. Ang nakakatanda kong kapatid ay hindi kumikibo. Nakatitig lang sa sanggol na parang hindi makapaniwalang ligtas kaming lahat. Subalit, bago pa man tuluyang humupa ang takot, biglang bumukas ang pinto. Si Papa, amoy alak, pasuray-suray na pumasok. "Ano bang kaguluhan to?" malakas niyang tanong. "Ay Papa, nandito ka na," halos pasigaw na sabi ng kapatid ko. Halos maiyak sa pagod. "Si Mama nanganak na. Muntik nang mapasok kami ng aswang sa bahay natin." Pero si Papa, imbis na mag-alala, ay tumawa lang. "Anong aswang? Nagpapaniwala kayo dyan. Wala namang aswang.
Sumingit si Manang Angelina, seryoso ang muka. Hindi yan biro dong. Totoo talaga na may aswang kanina. Wala ka lang dito kanina. Kung wala pa ang bagakay, baka may masamang nangyari na sa pamilya mo. Napakamot si Papa, halatang hindi kumbinsido. Pero nung makita niyang buhay at ligtas si Mama at ang bagong silang na sanggol, napabuntong hininga na lang siya na naupo sa gilid at tahimik. Sa labas ng bahay, ramdam ko pa rin ang bigat ng hangin. Tila may mga matang nakamasid mula sa kadiliman. Hindi na nagparamdam ang nilalang, pero batid kong hindi yun tuluyang nawala. Parang nagmamasid lang sa malayo, naghihintay ng ibang pagkakataon. Lumapit ako sa bintana at sumilip. Ang paligid ng aming bakuran ay tila mas madilim kaysa karaniwan, at ang hangin ay malamig na malamig. Nakita kong gumagalaw ang mga dahon ng puno ng niyog kahit walang malakas na hangin. At sa di kalayuan, isang pares ng pulang mata ang saglit na nagniningning bago tuluyang naglaho. Kinabahan ako, pero pinilit kong hindi magsalita. Ayokong matakot ulit si Mama. Bumaling ako sa kanya, mahina pero nakangiti. Yakap ang bagong silang na bunsong kapatid namin. Maputla siya pero may ningning sa kanyang mga mata na para bang nagsasabing na lampasan natin to. Nagpasalamat si Mama kay Manang Angelina at saka mahina siyang nagwika. Hindi na ito ang una at hindi rin ito ang huli. Kada nagbubuntis ako, lagi silang naroon pero hindi nila tayo matatalo. Kinilabutan ako sa kanyang sinabi. Ibig bang sabihin, tuwing may ipapanganak si Mama, babalik at babalik ang aswang? At dahil sa pangyayaring iyon, kumbinsido na akong totoo talaga ang mga aswang.